May bagong alaga si Kenshi na binili ni Hapon. Nagluto ako ng menudo. Buti na lang nagustuhan ni Kenshi. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga palang ganap ng isang araw. Mga bandang alas 12. Dumiretso kami dito sa bilihan ng mga bulaklak. Bago nga pala kami pumunta dito, sinubukan namin pumunta doon sa Asominokoen kung saan napakadaming bulaklak na tulip. Kaso nga lang po dahil napakaraming tao, wala kaming maparkingan. Kaya kahit gusto namin pumunta, ay hindi po kami natuloy mga auntie. Kaya naman dumiretso na lang kami dito sa Hanayasan. Bumili nga rin pala ako ng tinapay dito sa Snowdrop. Balik ko ng sasakyan. Si Kenshin po ay napaka-sweet dahil inabutan niya ako ng bulaklak. Sabay sabi ng Mama Nohi o Happy Mother's Day. Ang sarap pala sa pakiramdam mga auntie na makatanggap ng bulaklak. Hindi ko to in-expect. Kahit na wala akong matanggap ay okay lang naman sa akin. Ano nga po pagkatapos nga pala namin dun sa Hanayasan ay dumiretso naman kami dito sa Kynes. Tumingin na naman nga ako dito ng mga itatanim kong gulay. Samantalang si Hapon at si Kenshin dito sila sa may aquarium tumitingin ng mga isda. Alam ko tingin lang, buibili na pala sila mga auntie. Gusto daw po kasi ng anak namin na mag-alaga ng isda. Kaya naman si uncle yung Hapon, nilahat po niya si Kenshi na aalagaan niya. Ito talagang anak namin, napakadaming hilig. Bukod sa insekto, ay mahilig din siya sa mga isda o kaya naman laman dagat. Pagkatapos naman namin doon sa isang home center, dumiretso naman kami dito sa Komeheri para tumingin ulit ng aalagaan ni Kenshi na isda. Dahil maliit lang po yung aquarium na nabili namin. Kaya naman ang binibiling isda ng asawa ko ay maliliit din. Fast forward, bali nakauwi na nga pala kami ng bahay. Naayos na din tong aquarium na nabili ni Uncle yung Hapon. May nilagay siyang maliliit na bato at halaman. Tuwa nga tong anak ko mga auntie, puro siya pakain. Kaya naman yung mga alaga niyang isda ay busog na busog. Fast forward na nga po tayo ulit mga auntie. Alas 5 naman ng hapon, ay magluluto na ako. Ito nga yung naisipan ko lutuin, menudo. Pagkatapos ko maggayat ng karne, ay mamarinate ko muna to. Lagay ako ng toyo, oyster sauce, kalamansi, paminta, bawang, sibuyas. Saka ako hinalo-halo. Syempre, meron din tayo ditong atay. Same lang din, marinate ko lang to sa toyo, lemon at paminta. Dahil naubusan na ako ng stock ng kalamansi, kaya ginamit kong pampaasim ay yung lemon. Marinate ko lang yun ng nasa 15 to 30 minutes. Dito naman, naghati-hati na ako ng mga ricados, kagaya ng carrots, patatas, at itong hotdog. Itong maliliit na hotdog na kulay orange nga pala, ay nabili ko po yan sa supermarket. At yung dalawang tender juicy hotdog naman ay tira ko pa yan last year. Tapos kung maghati-hati ng mga gulay, ay prinito ko muna. Inuna ko nga pala yung patatas at carrots, sunod yung atay, tapos itong hotdog. Pinaling ko muna, tapos dito naman ay magigisa na ako ng bawang sibuyas, saka ako ilalagay yung minarinate nating karne. Ito na nga mga auntie, magluluto tayo ng menudo. Daluto na ng konti para magkaroon ng kulay, ay naglagay ako dito ng tomato paste. Depende na nga pala sa inyo kung gaano kadaming tomato paste gusto nyong ilagay. Dahil gusto ko makulay yung aking menudo, kaya nagdagdag pa ako kanina ng tomato paste. Naglagay din ako dito ng 2 pirasong dahon ng laurel. Naglagay ako ng tubig. Tapos ulit ng ilang minuto para lumapot yung sabaw. Naglagay ako ng kalahating liver spread. Tapos kung matimplahan, nilagay ko na yung atay at etong hotdog. Hahayaan ko lang to ng mga ilang minuto. Saka ko naman ilalagay itong mga gulay gaya ng carrots, patatas, meron ding green peas, at syempre hindi mawawala dyan itong pasas. Alam niyo ba mga auntie dati, nakakain o nakakatikim lang kami ng ganito kapag merong handaan sa amin. Kapag merong okasyon dun sa baryo namin, si nanay ko po yung tagaluto. Pakasarap niya kasi magluto mga auntie. Sa wakas, pagkatapos naman ng siyam-siyam, tapos ko nang lutuin tong aking menudo. Yung iba nga pala, naglalagay po sila dito ng cheese. Pero ako, dahil malapot naman na, kaya hindi na ako naglagay. Wow, tignan niyo naman itong niluto ko. Ito yung gustong-gusto ko sa menudo, napakadami sahog. Alam niyo ba na first time ko lang po itong lutuin. Para sa akin, ay pwede na. Sandok na nga pala ako para makakain na. Minasang, itadakimasu. Napakasarap naman ng ganitong ulam. Lalo na kapag merong kapartner na kanin. Yan siya naman nakakatuwa. Dahil nagustuhan niya, itong niluto kong menudo. Napatik 2 peso na ante. Si Uncle yung Hapon naman po, pinatikim ko din siya ng konti. Ito nga palang asawa ko, kapag nagluluto ako ng Pinoy food, puro tikim lang po siya mga auntie. Kapag nagluluto ako ng Pinoy food, ang gustong-gusto niyang kinakain, yung Shanghai o kaya naman yung sinigang. Pansit nga pala, gustong-gusto niya din. Hello guys! Gagawa kami ni Mama na smoothie banana. Tara, let's go! Pagkatapos naman namin kumain, request si Kenshi na gumawa kami ng smoothie. Tignan niyo po yung anak ko mga auntie, tuwang-tuwa. Banana smoothie nga pala itong gagawin namin. Lagay din kami dito ng strawberry na 3 piraso. Good! Arigato, Mama. Ay. Naglagay nga rin pala ako ng konting yelo, gatas at honey. Ready? Go!
Alam niyo po tong anak ko, napakasigla, hindi po yan nauubusan ng energy. Siguro yan na yung epekto ng pag-breast milk ko sa kanya. Si Kenshin nga po hanggang 3 years old ko po siya pinadede. Kaya bihira siya magkasakit. At tignan niyo naman, napakataas lagi ng energy. Ito na nga po yung nagawa naming smoothie. Siyempre, binigyan din natin si Uncle yung hapon para matikman niya. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you. Dadam